palatuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Ipagbadya, ako ay isa lamang tao na katulad ninyo. Ito ay ipinahayag sa akin sa inspirasyon na ang inyong Diyos ay iisang Diyos lamang, kaya tahakin ninyo ang tuwid na landas tungo sa Kanya at humingi kayo ng Kanyang pagpapatawad at kasawian sa al-musrikun, mga pagano, mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Quran chapter 41, ang aya ay 6. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag at ni Sister Donna Bilgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa ating palatuntunan sa hapon ito dito po sa radyo. Sa muli po, samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais ko po munang bigyang daan po yung ating panawagan. Ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato at bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Maging ang branch po ng ating tanggapan, ito naman ay matatagpuan sa Notre Dame Avenue. Dito pa rin yan sa Cotabato City. Sa mga nais pong maging bahagi ng ating palantunan, maaari po kayong magpadala ng inyong mga questions. Ang ating pong hotline ay 0915-5063-652. Uulitin ko po, 0915-5063-652. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan, sa online community, ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo po ay i-type lamang or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan sa radyo. At huwag nyo pong kalimutan na i-like po yung aking Facebook page na www.facebook.com/bro Khalid Sanchez. Yan, like nyo po para sa karagdagang update. May in connection with Da'wa. Okay. At sa hapong ito ay kasama ko pa rin yung akin pong mga tagabasa na pinangungunahan ni Brother Alcaca. At of course, kasama rin po bilang kanyang sparring partner si Brother Utiz. Yan ang mga tagabasa ko ngayon. Dalawa sila, mga partners natin sa pagbabasa ng ating mga reference na siyang gagamitin natin sa pagsagot ng inyong mga katanungan. Bago po kami magpatuloy ay pabatiin ko po muna yung aking mga kasamahang mga gwapo na pinangungunahan pa rin ni Brother Alcaca. Yan. Iwan ko kung tanggap ni Lutis. Si Brother Alcaca. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, sa mga kapatid po natin na mga Muslim, binabati ko po kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naway tayo sumasaksi
na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya, at ang Kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang sugo at alipin, naway ang kapayapaan ay sumakanya. So, bago po tayo magsimula sa ating programa, sa pagtalakay sa iba't ibang mga katanungan, brother, no? Yes. Ay babatiin ko lamang ang lahat po ng faculty ng BSIE at saka po sa mga kasama po namin sa MPD, ang mga ulul albab. Mashallah. Yan po, sila po ay nakikinig sa hapong ito. At sa mga nakikinig ng mga kababayan nating Kristiyano, walang sawang sumusubaybay, no, sa talakayin sa Islam, ay magandang hapon po sa inyong lahat. Naway ang patnubay ng Allah ay sumainyo. At sa aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa lahat po ng aking kapatid. At binabati ko rin po, brother, no, ang Yes. faculty po ng KITFI, kung saan ay doon kami na-deploy. Alam din nila, bro, kung Saan ka ngayon? saan ako ngayon. Oh, na-deploy ka dito. Na-deploy naman ako dito. At ito ay pinahintulutan nila, no, sapagkat ito'y gawaing mabuti na ipahayag natin ang Islam. So, hindi na po ako magtagal. Hanggang sa katapusan ng programang ito, subaybayan niyo po kami. So, brother, take it away. Okay. Sunod naman si Brother Otis, ang isa pang gwapo rin. Okay. Brother Otis, alam ko marami kang babatiin. Patuloy po tayo makikinig sa programang ito. Binabati ko kayo ng napakagandang naghapon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko ang aking mga kuya, like Ismail Lawan, Saudi Lawan, Saiduna Lawan, saka kaibigan ko na si Asria Daud, saka tatay niya, yung nanay niya. Greeting families from Said Amin, aka Brother Otis. Peace lang. Yan, okay. May sisingit ka, Brother Akaka? Yes, bro, sa mga kaibigan ko na mga babae, bro, no? Okay. Hindi pwede na hindi natin sila batiin dahil sila ay nag-aabang tuwing Friday, brother. At kahit gaano man sila kabisi, ay hindi nila pinapabayaan ang Pag-aaral. pag-aaral, bro, at pakikinig sa programa natin, bro. Masya. Sila Aliyah, sila Kim, si Samira Pindong Zakaria, at higit po sa lahat, no, ay sa aking teacher, no, si Ma'am Halima Angkad. So siya ay nakikinig sa hapong ito. Ang kapayapaan po nawa ay sumainyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take it away. Ayun. Ako may babatiin din. Si Naks- Brother Abdullah Gayak ng Kutawato Hardware. At of course, si Brother Omar Reyes Banyas. Binabati niya yung kanyang kapatiran sa Alpha Sigma Phi Ayun. Fraternity and Sorority. Ayun. Sila po ay nagdiriwang po ng kanilang belated na ito, 170th founding anniversary noong December 6. Tapos na, Brother Akaka, sa buong Pilipinas. Ang pagbati mula sa inyong mga brothers ng Alpha Sigma Phi Alumni Association sa Riyadh sa pamuno ni Brother Omar Reyes Okay. Banyas. Okay, Brother Akaka. So tayo ngayon ay papalaot na sa pagsagot ng mga katanungan. Unang question po galing sa Saudi Arabia, Brother Akaka. Ayo. Oh, Mashallah. si Hindi Ali. talaga napuputol yung mga tagapakinig natin, brother. Always. Tagapanood pala, bro. Oh, Sa Saudi taga-subaybay yan. Saudi. Marami tayong mga taga-subaybay sa Saudi Arabia. At sa ibang dako ng bansa, brother. Oo. Ang wala lang, lagi kong inaabangan yung sa Amerika. Iraq at Afghanistan. At saka sa Amerika, bro. Wala Parang eh. wala akong narinig. Wala akong narinig na taga-subaybay natin sa Afghanistan at Iraq. Oo. Sa Amerika meron eh. Sa Amerika, meron ba? Meron. Sa New York, meron tayo dyan. Galing kay Ali Del Pilar, sabi niya. Assalamualaikum bro Khalid. Waalaikumsalam. Salam bro. At sa lahat ng mga kapatirang Muslim. Tanong ko lang about sa zakat na one of the 5 pillars of Islam. Pakipaliwanag ang tamang pagbibigay nito at saan ito binabasihang kalkulasyon. Ito ba ay ipon sa isang taon? Halimbawa, kung may Yes, brother. nag-umpisa kang nag-umpisa kang mag-ipon sa buwan ng January, ito ba ay ibibigay mo
zakat sa buwan din ba ng January o sa buwan ng Ramadan? Okay, yun ang kanyang katanungan tungkol sa Magandang zakat. katanungan, brother. Opo. Una sa lahat, of course, nais nating ipabatid sa ating nagtatanong na si brother na brother Akaka, itong pagbibigay ng zakat ay isang bagay na Obligasyon. utos Yes, ito sa atin utos ng dakilang sa Quran. tagapaglikha. Sinabi niya sa chapter 2, maraming talata Yes, actually, bro. sa Yes. Quran. Marami. Pero siguro, kukuha tayo ng isa sa mga maraming talata. Maraming talaga. Sa chapter 2, Suratul Baqarah, at ang aya ay 110. Ganito po ang sinasabi, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At maging matimtiman sa pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal at magkaloob ng saka, yun. katungkulang kawanggawa Mm. at anumang kabutihan na kinalulugdan ni Allah na iyong isinasagawa sa mundong ito ay matatagpuan niyo kay Allah. Alam baga ang gantimpala. Katotohanan si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat ng inyong ginagawa. Okay. Magkaloob ng zakat. Magkaloob ng zakat. Ito yung Utos. tinutukoy dito, bro. Utos, brother Akaka, na ibigay ang zakat. At alam mo, itong tungkol sa zakat, brother Akaka, is may isang aklat ito na kung saan ang kanyang topic ay tungkol sa zakat. Yes, kitabud zakat. Pero dahil ang oras natin ay hindi siguro kakasya kung Hindi talakayin kakasya, natin, bro. isi-simplify natin. Yes, No? bro. Simplify Isasama rin natin. sa abot ng ating makakaya. Yes. Yung 2.5 po na sinasabi, wala yan sa Quran. Ang utos dyan, magbigay ka ng zakat. Ngunit, yung 2.5 na percentage na kukunin doon sa kayamanan mo na umabot na sa tinatawag na Nisab. nisab, Yes. wala yan sa Quran yung 2.5. No? Ang propeta ang nagsabi niyan. Ito ay kukunin doon sa kayamanan mo, shall we say, para mas higit na maunawaan, brother Alkaka, sa Yes. pera niya. Yes, bro, sa May pera. no? Kasi usually ang ating pinagkukunan ng zakat, yung pera. Pero hindi lamang yung Hindi pera, yung pera, bro. Yung kinukunan kayamanan ng natin, zakat, bro. no? Yung ani mo, no? Yes, Sa meron kang sinasaka, Yes. doon Hayop. sa kahayupan mo, Yes. may gold ka, lahat yung kinukunan ng zakat yun. At may mga talakay dito, bro. Yes, pero kasi mahabang Mahaba yun, yun, doon tayo mahaba. sa pinaka-simple niya. Simple. Yung kung pera na lang, shall we say, yung pera mo, umabot na sa takdang halaga na kailangan na siyang kukunan ng zakat, Zakat. yung nisab ang tawag doon, Yes, bro. kukunin mo doon yung 2.5 sa loob ng isang taon. Hindi nagkulang, ngunit nadadagdagan pa ang savings mo. Yes. Kukunin mo sa savings mo na umabot na sa nisab, yung 2.5 at yun ang ibigay mo sa 8 uri ng Walong tao. uri ng taong magkunan ng zakat. Yes. Yearly po yan. Yes. Madalhaul sa Arabic yan, brother. Yun. Madalhaul. Sinabi na ba? So, ano mo na lang, estimate mo kung anong I think, bro, yung oo, 3,000, bro, magkabigay ka na dyan ng zakat. zakat, bro. Kung halimbawa yung madalhaul na, bro, year na. Oo. Yes. So, bawat 1,000, 25. Oo. Babawas mo. Pero depende sa pangailangan niya Depende kasi sa pangailangan. baka kasi May yung mga utang. pangailangan niya sobra pa sa 3,000 sa loob ng Yes. isang wala siyang savings, di ba? Tama, bro. So kailangan paabutin mo sa nisab Nisab dapat. talaga. So itatanong mo diyan sa sheikh mo kung ano ba yung takdang halaga ng kayaan ng savings
na masasabi nating ito'y nasa nisab na siya. No? Yes. Tama. And then, kung umabot na siya doon sa halaga na yon, saka mo siya kukunan ng 2.5. Kung hindi pa umabot, hindi mo obligasyon na magbigay ng zakat. Pero pwede ka magbigay ng sadaka. Yung sadaka, bro. Kung gusto wala mo ng ka naman reward, ng bro, sadaka. pwede ka magbigay ng sadaka. Sadaka. Every day. Everyday. Sadaka dapat every day. Everyday. Pero yung zakat, once a year. Yes, once a year. At saka, bro, ito ay talagang pinaliwanag ng Islam, bro. Correct. Yes. So brother Akaka, yan ay 2.5 lamang. Unlike po sa Kristyanismo, 10%. 10%, bro. 10%. Ano? Sa atin, mas mababa yun kasi yearly, ibibigay, tapos 2.5. 2.5. Halimbawa, 100,000. Yes. Yung savings mo, no, sa loob ng isang taon, meron kang 100,000, kukunin mo dito yung 2.5. 5.5. So maliit yun. Nasa 2,500 lang. Whereas, sa Kristyanismo, 10%. 10%. Ganun ba? Hindi yearly, kundi every sahod pa talaga kukunin. Every sahod? So, kung meron kang sahod na 10,000, so 1,000 automatic kaltas doon. 1,000. Kasi ikapo, 10% yun. Yun ang sabi ng Biblia nila. Ganito po ang sinasabi, pero ipaliwanag ko ito. Kasi nagiging ito, brother Akaka nagiging At saka, dahilan ito para pagpipirahan ng simbahan yung kanilang mga miyembro. yung kanilang miyembro, bro. Tama. Dahil sa At- ikapo, Yes. na kinukulikta ng mga pastor sa kanilang mga miyembro, yung mayaman yung simbahan. Yung simbahan. Lalo na yung pastor. Yung miyembro niya naghihirap. Kasi hindi nila nalalaman yung estratehiya kung ang ikapo ba ay hindi nila nalalaman kung ang ikapo ba ay sino ba dapat ang kukuha nito. Kukunin ito. Oh. At Ganito saka, yan. bro, yung mga miyembro nila, bro, Mm. nagbibigay rin ba, tinutupad ba nila yung ganyan, bro, na pamamaraan? Oh yes, may mga member dyan na talagang tumutupad dahil natatakot sila sa sinasabi ng Biblia. Ito kasing pantakot yung Biblia. Kaya pala, bro, hindi nagkapagtataka na Oo. mayaman yung mga pari. Correct. Sa Malakyas 3, ang talata ay just ganito po ang sinasabi, Brother Alcaca. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang utos sa Malakyas ay yung ikasampu dadalhin doon sa kanila. Ngayon, kapag ang isang tao ay tapat na nagsisilbi sa Diyos, kasi ang kapalit nun is pagpapala na walang kalalagyan, yun ay sinabi sa Biblia. Kaya yung tao na may takot sa Diyos, talaga magbibigay siya ng kanyang ikapo. So, halimbawa, meron siyang 10,000 na sahod, 1,000 ibibigay na sa pastor, Brother Akaka. Ngayon, hindi alam ng nagbibigay ng kanyang ikapo na ang pastor ay walang karapatang mangulikta ng Walang ikapo. karapatan, bro? Yes. Hindi nila alam. Kasi nga hindi naman binabasa ng kanilang pastor ito sapagkat kung babasahin ng kanilang pastor ay wala na magbabayad ng ikapo. Wala nang magbabayad, bro. At saka, bro, kahit alam din nila, bro, hindi nila sabihin. Ay hindi kasi walang magbabayad. Walang magbabayad. Hindi alam ng nagbabayad ng ikapo na ang pastor, pare, ministro, walang karapatang mangulikta ng ikapo. Ganun ba? Yes. Although may utos ang Biblia tungkol sa pangungulikta ng ikapo, pero Pero wala hindi silang karapatang mangulikta. Mangulikta. Sapagkat merong mga taong inassign ang Biblia na silang may karapatang mangulikta nito. Kukuha, bro. Yes. Sino ito? Yun ang tanong. Yes. Ito ang sagot, Brother Kaka, sa Hebreo 7, ang talata ay 5. Sila po ang may karapatang kukuha ng ikapo. Tingnan nyo babasahin ko. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi. Maliwanag yun. Yes, bro. Hindi pastor yun, ha? Hindi, pastor. Ang sabi is, at katotohanan ang sa mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi. Ayun.
sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid, yung palang mga anak ni Levi Mhm. na naging pari, sila ang may karapatang kumuha ng ikapo at hindi yung mga pastor. Una, hindi naman sila anak ni Levi. Tama bro. Tama, Na diba? paano yan bro? Kung wala nang anak ng Levi bro. Wala na, hindi na effective yan, Hindi na Brother effective, Kaka, bro. dahil Diskarte na ng... Sa ngayon mo bro, may mga Nasa Old may mga Testament yun, may eh. mga anak-anakan bro ngayon bro ng Levite. nasa Israel yun, Brother Kaka. Yung mga pastor natin dito, hindi naman Hindi walang naman- lahing ano yun, Tama, walang... no? Ang sa ano, brother, sa panahon ng Kristiyano, Mhm. hindi ikapo ang utos para sa kanila. Hindi ikapo. Ito, tandaan niyo po, mga Ano yung kababayan bro? natin, mga Kristiyano, ha? Hindi ikapo. Mhm. Kundi, sa panahon ng Kristiyano, ang utos sa kanila ay magbigay sila kung ano ang pasya ng kanyang puso. Ibig sabihin, parang sadaka. Sadaka bro. Yes. Kung ano ang pasya, ibig sabihin, kung ayaw ng puso niya na Kahit magbigay, mayaman din siya bro. Oo. Wala siyang ano bro. Yun ang utos kasi ng Biblia sa panahong Kristiyano, Brother Alcaca. Grabe. Saan natin mabasa yan? Ito po. Mhm. Kasi sa Malakias kasi Old Testament yun. Yes, bro. Sa panahon ng Levita yun. Mhm. Na yung mga pari, na mga Levita, no? Silang inutusang kumuha ng ikapo. Sa panahon ng ano yun, sa mga Levita yun, no? Ngayon, sa panahong Kristiyano, ayon kay Pablo, ang pagbibigay ay ayon sa pasya ng kanyang puso. Ito po, basahin ko sa 2 Korinto 9 at ang talata ay 7, ganito ang sinasabi. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Napakalinaw. Huwag mabigat sa loob Mhm. o dahil sa kailangan, Mhm. sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Napakalinaw brother. Liwanag, Brother Kaka. Parang Sa sadaka. madaling ang salita tinutukoy. bro, yung sadaka uli kay yung bukas sa loob mo. Oo, ayon Hindi sa... mabigat sa iyong Oo. puso bro. Deep. Ibig sabihin, hindi ikaw po ito. Kasi ayon nga sa ano eh. Tama, tama. O ngayon, gusto niya ibigay lahat ng kanyang kayamanan. Yun ang pasya ng kanyang Yun ang puso. pasya ng Hindi kanyang maswerte puso. yung pastor. O di kaya bro, kahit gaano man siya kayaman, Oo. kung hindi bukas sa kanyang puso magbigay bro. Kaya pinagpipirahan ng mga pastor ang kanilang mga miyembro, Brother Akaka, dahil sa ikapo. Grabe. Ang mga member naman, walang kaalaman, sunod lang ng Sunod sunod. lang ang sunod bro. Kung bibigay sila ng ikapo, hindi nila alam, hindi naman inutusan ang mga pastor na kumulikta ng ikapo, pari o ministro. Ang inutusan, yung mga anak ni ng Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote o pari sila. Oh. Yung anak ni Levi na hindi pari, walang karapatang karapatan mamulikta. mamulikta. O, yun ang sabi ng Biblia niya. Kaya naloko na. Kaya, yung po sana nakikinig sa atin ng mga Kristiyano, abay sana mabuksan na ang isip natin at dinadaya lamang tayo ng mga pastor. Dinadaya. Sila nagpapayaman. Yung nang Oh. Tapos, nagiging kumbro. 10% Tapos- pa. O, sa atin, 2.5 lang. 2.5. Napakaganda sa Islam, no? 2.5. Napakaganda. Oo, 2.5. At saka bro, yung binibigay natin dyan bro na zakat, hindi yan bro, hindi yan nagkakabawa sa ating kayamanan bro. Nakakadagdag At yun. siyada, nakakadagdag pa yan bro. Pampalinis pa. Kasi yan ang ibig sabihin ng zakat, brother and sister. Hmm. Yung ad zakat ay ad ziyada, hindi Oo. kaya an nama. Yun. Nakakadagdag yan bro sa kayamanan natin. Hindi nakakabawas. Hindi nakakabawas. Samantala kung ikaw po, nababawas. Nagbabawas. Kasi ibibigay mo sa pastor. Ang pastor ang magpakasasa nun. Diba? Oo. Yung mga pastor pa naman, Brother Akaka, mga mababait lamang ang mga pastor dahil sa pakinabangin ng kanilang mga member. Kaya yung mga pastor, napakabait kung mangusap yan. Tandaan nyo, kapag makarinig kayo ng mga pastor, magsalita yan, parang hindi makabasag yan sila ng pinggan. Napakabait mangusap. Yun pala, dahil meron silang pakinabang na makukuha sa kanilang mga member. Yan ang sabi sa Biblia. Judas 1. Ang mga talata ay 12 at 16. Ganito po ang sinasabi. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo. Mga pastor na walang takot na nangagpapasabsab sa kanilang sarili. Grabe no. 16. Ang mga ito'y mga mapagbulong,
mga madaingin, demanding, no? Na nagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, na nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Kaya pala mabait ang mga pastor. Kung magsalita, akala mo hindi makabasag pinggan, Brother Akaka. Tama. Yung pala, Napakaganda sa tainga, bro. Basag na basag. Yung pala ang binabasag, planggana. Langgana. Hindi pinggan. Oo. Ito yun. Dahil meron siyang pakinabang sa kanyang mga membro. Ano yun? Yung ikapo. Oo. Kaya kayong mga member, huwag kayo magbigay ng ikapo sa inyong pastor. No? Ang sabi ng Biblia mo, magbigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Oo. Eh dito ka na sa Islam. Sapagkat yun din ang utos sa Islam. Sadaka. No? Di ba? Ayon sa pasya ng puso mo yan. Okay. Yun po ang aming kasagutan sa isang brother po na nagtanong. Next question mula po kay Sister Red Sonja ng Facebook. Oh, Facebook, Brother Kaka. Ganito ang kanyang... Facebook na, bro, no? Oh, Facebook na naman. Iwan ko kung saan bansa ito. Sabi niya ganito, Salam Brad. Waalaikumsalam, rahmatullah. Isa po ako sa taga-subaybay ng programa mo. Programa mo lang po ang nagpapabaliw sa akin dito sa Saudi. Hindi, nagpapaaliw. No, hindi nagpapabaliw. Nagpapaaliw sa akin dito sa Saudi. At nagbibigay ng malinaw na pananaw. Alhamdulillah. Ginawang instrumento ni Allah yung programa niyo para sa mga katulad kong konting kaalaman. Kami rin naman konti lang din. Hindi namin sinasabi na maalam kami kasi wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Ano ibig sabihin nun? We give you knowledge but a little. Kaya maliit lang din sa amin, no? Pareho lang tayo, sister. Tuloy tayo. Ginawang instrumento ni Allah yung programa niyo para sa mga katulad kong konting kaalaman. Husband ko po ay isang balik Islam. Laging nagtatanong sa akin about Islam. Ngayon po, naisip niya itanong sa akin kung saan galing ang original na Quran at saan na ito ngayon. Di ko alam ang sagot, kaya pwede lang sana sa'yo ko ipapasagot. Tama rin yung Pas'alu, ahlal zikri, in kuntum. Itanong sa mga may alam, no? Pero hindi naman ganun ka, yung konti lang kasi ang kaalaman na ibinigay ng tao. Anyway, ang concern niya, Brother Al-Kaka, ay saan daw galing ang original na Quran? Magandang katanungan. Magandang katanungan niya, bro. Saan ba galing? Saan galing ang original na Quran? Grabe, no? Anyway, ang sagot natin, ganito yan. Sapagkat ang hinihingi mo ay ang original, abay, ang sagot ko naman ay original din. Ang original, ang Quran po, ito ay galing sa Kanya na nakakaalam ng lahat ng sikreto sa kalangitan at maging sa kalupaan. Tingnan mo, ulitin ko ang Quran ay galing sa Kanya na nakakaalam sa lahat Yes, lahat ng mga lihim o sikreto sa kalangitan at kalupaan, Brother Alpha. Galing sa Kanya. Hindi ito galing sa walang alam. Galing ito sa Kanya na nakakaalam ng lahat ng sikreto. Ganito po ang sinasabi sa chapter 25 ng Quran at ang aya ay 6. Ikra. Ayan, dumating si Brother Mitadem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ipagbadya, ito ang Quran ay ipinanaog niya o Allah na nakababatid ng lahat ng lihim ng kalangitan at kalupaan. Katotohanan
Siya lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. Pinakamaalam din siya, Brother Alcapa, Pinakamaalam dahil alam niya ang lahat ng sikreto Yes. ng kalangitan at kalupaan. Ngayon, ang tanong, sino ito? Sino siya? Tama. Yung nakakaalam ng lahat ng sikreto ng langit at kalupaan. Sino ito? Alam niyo, kapag sinasabi natin, Brother Akaka, na alam niya ang lahat ng sikreto, ibig sabihin niyan ay walang nalilingid sa kanya. Yes. Walang pwedeng itago sa kanya. Dahil alam niya lahat. Yes, bro. Ibig sabihin, wala kang maitago Siya sa ang kanya. pinakamaalam, bro. Ayun. Yung lahat ng alamin, Yes. alam niya. Sino siya? Yes. Alamin natin Magandang katanungan niya, brother. Oo. Sino siya? Sino itong nagbaba ng Quran na alam niya lahat ng sikreto ng kalangitan at kalupaan? Ito ba ay si Mametadem? Alamin natin sa chapter 3 at ang aya ay 5. Siya ay si Ikra. Hindi si Ikra, basa Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Katotohanan, nalilingid kay Allah. Walang nalilingid kay Allah, maging sa kalupaan, sa mga kalangitan at sa mga kalangitan. oh, kita mo, ulitin mo, baga kaka-meaning niya. Okay rin yan. Okay rin. Katotohanan, Oh. walang nalilingid kay Allah, maging sa kalupaan at sa mga kalangitan. Na Walang ibig sabihin, bro, walang sikreto. walang sa kanya. sikreto. Alam niya lahat. Alam niya lahat. Si Allah. Si Allah. Oh, si Allah pala ang nakakaalam ng lahat ng sikreto. Siya pala ang nagbigay, Brother Alcaka, o nagbaba ng maluwalhating Quran. Alam mo, maging ang tinatago ng puso natin, Brother Alcaka, Naks na. alam niya. Naks na. Kung ikaw ba'y umiibig, nagagalit, may planong pumatay, o kung ikaw ba'y may itinatago sa iyong puso, aba, Grabe ka, bro. yes, Brother Alcaka. Talagang Alam na alam. alam na alam niya, bro. Yes. At alam na alam mo, bro. Alam ko na alam niya. Kasi sinabi niya sa chapter 11, ang aya ay 5. Sinabi niya, kaya nalalaman natin, Brother Alcaka. tama. Ikra. Yan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه عليم بذات الصدور. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Katotohanan, siya ang ganap na nakakaalam ng pinakaubod na mga lihim ng dibdib. oh, kita mo, deep, Sudor, deep. Oh. dibdib. Kahit pala yung mga lihim na itinatago natin sa ating mga dibdib, ay alam niya, Alam niya. Brother Alcaka. Wala talagang nalilingid sa kanya. Tama. So, galing sa kanya itong maluwalhating Quran. Hindi ito galing sa kahit na sino mang tao, o jin, maging ang propeta, hindi galing sa kanya. Alam niyo kung bakit? Hindi ito galing sa sino mang tao, Brother Akaka, na kahit na yung jin, yung engkanto ba? Angel, tao, ay hindi galing sa kung sino-sino, sapagkat ni isa sa atin ay walang makakagawa niya. Ni isa sa mga nilikha ng dakilang tagapaglikha na si Allah ay walang magagawa o hindi niya kayang gawin. Hindi siya makapag-produce Yes. ng Quran. Ganito ang sinasabi sa chapter 11, chapter 17, ang aya ay 88. Ikra. Yan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Ipagbadya, katiyakan, mm, kung ang sangkatauhan at mga jin ay magsama-sama upang makagawa ng katulad nitong Quran, sila ay hindi makakagawa ng katulad nito. Kahit na sila ay magtulungan sa isa't isa. Kaya tayo nakakasigurado, Brother Alkaka, na ang Quran ay galing Sa Allah. sa Allah, ang nakakaalam ng mga lihim ng lahat. Dahil ang tao pala, kahit magsama-sama ang lahat ng matatalinong At tao hindi sa lang mundo, tao, brother. ay hindi lang mga Pati jin. Oo, pati mga jin, matatalino rin yung mga jin. Ah, May oo. kanto eh. Kasama na si Oo, kasama na doon. Si Mamita din. Oo. Kahit si Mamita din, sasama pa doon sa lahat ng mga tao na yan. Magsama-sama para gumawa ng katulad yan. Hindi Yes, nila bro. magagawa. Bimitli hadal Quran. Kahit isang Ayah, talata. Allahu Akbar. Hindi na yung buong Quran, ha? Yes bro, isang talata lang. Isang talata na nga lang ang challenge. Hindi pa magagawa yan eh. Kahit daw magsama-sama ang sangkatauhan. Mapajin man, mapatao man, sama-sama sila. Hindi sila makaproduce ng Quran. Katulad yan. Kahit isang aya lang. Kaya sigurado tayo na ang maluwalhating Quran galing ito sa dakilang tagapaglikha. Yes. Na siya Allah. Oh, galing sa kanya yan. So, ang tanong ng ating sister brother Akaka ay yung original na Quran. Oh, yung galing sa kanya original. Siguro ang tinutukoy niya ay yung nasusulat siguro. No? Yung nasusulat. Yes. Noong ang Quran ay ipinahayag sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat sa kanya ito ipinahayag ang Quran, no? Tama. Sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanya ipinahayag ang Quran. Nung ito ay ipinahayag sa kanya, no? Darating si Jibril kasi siya yung nagdadala ng mensahe mula sa Allah. Tapos i-dictate niya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ito'y darating sa propeta at kanya itong sasabihin, ito naman ay isusulat ng kanyang mga iskriba. Meron siyang mga writers, no? Yes. Skriba, ibig sabihin writers. Writers. Meron siyang mga writers na siyang Tagasulat bro. tagasulat kung ano yung kapahayagang dumating sa propeta. Katulad nila Zaid bin Thabit, brother. Si Ali, Si Ali. si Muawiyah. Si Muawiyah. Yan, yun yung mga writers na yan. Sinusulat nila ito either sa balat ng hayop, Sulat ng hayop sa bato bro. sa bato, Yes. sa dingding, Sa dingding. o kahit saan na pwede nilang mapagsulatan. And then, karamihan sa kanila, memoryado nila yung Oo. buong Quran. Kasi may patnubay ang Yun, Allah. sinusulat nila yan. At ang Quran, Brother Alkaka, ay dumating ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bahagi. Hindi ito dumating ng buo na kumbaga isang buong aklat. Isang kapahayagan lamang mo sa kanya. Oo, na isang buong aklat na dumating sa kanya, no? Yes. Hindi ito dumating sa kanya ng buo. Ito ay dumating sa kanya ng Dahan-dahan. bahagi at ito ay sa loob ng 23 years. Sa chapter 76 at ang aya ay 23 dahil 23 years din yun. Tama naman eh. Tama. Ipinahayag ang Quran sa loob ng 23 years Yes. sa buhay ng propeta. Nung Kaya siya huwag ka ay na naging propeta na bro. mula sa kanyang nung naging propeta siya at Yes. the age 40 bro, 40. nagsimula siyang tumanggap ng kapahayagan at the age of 40, Yes. Namatay At siya 63. 63, so 23 years. bro. Kaya huwag kang magtaka. Tama ka talaga, bro. Huwag kang magtaka kung ang babasahin natin Yes. aya nasa Nasa aya 23. Tama. Oh, sige, Miracles ito bro. Oo nga, no? Miracles. Tugma, no? Tugma Oo bro. nga naman, 76 ng Quran at ang aya ay 23. 23. Ikra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Katotohanan kami ang nagpahayag sa iyo, O Muhammad, ng Quran, ng bahagi o sunod-sunod na ayun, antas. bahabahagi. Bahagi. Kaya nga, hindi ito ipinahayag ng buong isang aklat sa kanya. Ito ay ipinahayag ng bahabahagi at sa loob ng 23 years. Tugma At saka, sa bro, area, no? Tugma sa area. bawat kapayagan bro na pinapayag sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matindi ang nangyayari sa kay Propeta Muhammad. Oo, para siyang nagkaroon ng Para siyang- epilepsy nun. Yes, epilepsy. Pinagpapawisan na nagakuro sa tindi ng... Sa tindi ng salita ng Allah, bro. Correct. At ang unang kapahayagang dumating sa kanya ay Ikra. Ikra. At laging sinasabi natin yan Suratul sa Alaq. program natin. Yes, Ikra. Ikra. Yes. Basa. Kaya yun ang hikmah, bro. Oh. Kung bakit It sinasabing means Ikra. Islam is religion of knowledge. Yes. Kasi basa yun, no? Basa. Kung magbabasa ka, natututo ka. Tama. Oh, kita mo? Ngayon, ang tanong niya ay saan galing? Galing sa Allah. At tinatanong niya kung saan na ito ngayon, yung original siguro, hindi tukoy. Nakapreserve pa rin until now yung mga pinagsulatan, yung bato, yung balat na pinagsulatan ito, nakapreserve pa rin yan until now. Nung tumayong kalip si Abu Bakar, si Abu Bakar, siyang first kalip, Yes, bro. sinimulang i-compile ang buong Quran na isinulat sa iba't ibang isinulat sa balat ng hayop, sa bato, ikinumpile yon. Naatasan si Zaid, siya ang naatasan na i-compile ito. Gawin siyang isang buong aklat. Yes. Isang And- musap lang, bro. Isang Musap, oo. Kaya sa panahon niya, nakagawa sila ng napakalaking aklat, Brother Akaka. Yes, Hindi maliit na katulad ng hawak natin. bro. Malaki yun. Malaki, bro. Malaki talaga, no? Kasi malaking pagkakasulat. Yes. At, At yung tao din, bro. yes, oo. Yes. Ngayon, sa panahon ni Uthman, yung pangatlong kalip, saka ito ginawa ng iba't ibang kopya. Kopya. Kung hindi ako nagkakamali, 4 na kopya ang ginawa mula doon sa original na pagkakakompile. Ginawan siya ng 4 na kopya na siyang ipinadala sa iba't ibang probensya ng Islamic Empire sa kanyang kapanahunan, at isa nga niyan ay existing until now, Hanggang ngayon. nasa Turkey, Nasa Turkey. sa isang museum Mhm. sa Tashkent, Turkey. Isa doon sa mga original na kopya ng Quran ay nandyan pa rin. Nandiyan, bro. Pero di bali kahit mawala yun. Walang problema sa ating mga Muslim kahit mawala yung lahat ng Quran na nakasulat sa papel. Kahit mawala yan lahat, hindi problema yun. Bakit? Kasi memoryado ng tao. Tanda. bro. Dito lang sa lugar natin, mahigit 1,000 mga kabataan ang nakamemorize ng buong Quran from cover to cover. Mula nang ito'y ipinahayag, mahigit 1,004 taon na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nananatili ito sa panahon natin na walang naibawas at wala ring naidagdag. Kung ito ay 114 chapters, Yes. noon, Hanggang ngayon, 114 chapter. Hindi siya nakulangan. Kahit no? isang Yes. alif, ba, or anumang letra, wala. Ito ay merong 114 chapters Yes. at meron siyang 6,236 na mga aya. Aya. Aya pa lang yun, brother. Verse. Aya, verse, no? 6,236. O doon tayo sa Aya. kalima muna. Kalima. Word. Kalima. Oh. Yes, yes. Bilang na bilang, no? Bilang na bilang. Kaya walang kawala. Walang kawala. Oh, word muna tayo sa word. 77,934 words. Ay, ito mas malupit. Letra. Letra, bro. Ito mas malupit. Yes. Bilang na bilang. Bilang na bilang. Oh, letra.
325,899 letters. So walang, yung letra bilang na bilang, brother. Ganon ka preserve yung kapahayagan ng dakilang tagapaglikha. At dapat lang din talaga Dapat din mo. na i-preserve yun. Sapagat yun ang magiging sandala ng ating pananampalataya. Unlike sa Biblia, Yes po. na kung saan ay wala ng original ang Biblia ngayon. Hindi malaman kung ano yung totoo Version. Correct. Saan ang original. Ang meron sa Biblia ngayon ay yung iba't ibang version at revision. Revision. Bakit ang salita ng Diyos i-revise? Grabe. Kaya ang tao maliligaw kapag ang sundan niya ay ang Biblia. Pero, eto, magandang balita. Kahit na kung nagbabasa ka ng Biblia, halimbawa, ikaw isang Kristiyano at nagbabasa ka ng Biblia, bibigyan kita ng isang tips. Pwede ka ring maniwala sa Quran sa pamagitan ng Biblia mo. Kasi, Tama. ang Biblia, Brother Alcaka, Yes. ay nagsabi na Walang bawas. nandyan ang Quran sa Biblia. Si Brother, ito, ulitin ko para hindi ma-misunderstood. Maganda yan. Para hindi ma-misunderstood. Ito, sinasabi na ang Quran ay nasa Biblia. Nasa Biblia. Yung Quran talaga, bro. Oo. Dahil sabi rin ng Quran. Ibig sabihin, nagkatugma ang Quran at saka Biblia. Ganito, ulitin natin. Ito. Ang sabi ng Quran, siya raw ay nasa Biblia. Oo, Yung sa Biblia. ganun yun. At sinabi rin ng Biblia na, oo nga, nandito ka. Yung Baga sinagot niya, nandito ka. simple na explanation para maintindihan. Oo. Kasi kung sinasabi ng Biblia na nandun ang Quran, hindi naman sinasabi ng Quran, eh, wala tayong dapat paniwalaan doon. No? Patunay. Kaya tayo maniniwala na ang Quran ay sinasabi sa Biblia sapagkat Dahil sinabi ng Quran. At sinabi naman ng Biblia na, oo, totoo yun. Nandito ka nga. Sinagot niya talaga. Sinagot niya. Nandito. O ngayon, nagkakaroon ng dialogue, bro. oo nga, no? Allahu Akbar. Kaya ako naniwala ako sa brother, sa Quran Oo. dahil dyan eh. Tingnan niya. Marami dyan sa Quran, bro. Oo. Ngayong Quran, nasa Oo. Injil. Oo. Ngayon, ang tanong ay saan mabasa? Ito, umpisa na natin. Ang laban, ito na. Umpisa na natin ang laban, Brother Kaka. Ito ang sinasabi. Sabi ng Quran, siya raw ay matatagpuan sa mga naunang kasulatan. Naunang kasulatan. Sabi ng Quran yon, siya raw ay matatagpuan sa mga naunang kasulatan. Basahin natin, Brother Kaka, sa chapter 26, ang aya ay 196 ng Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لفي زبر الأولين Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at katotohanan. Ito, ang Quran, ay nabanggit sa mga kasulatan alalaang baga, ang Torah, mga batas, at Ebanghelyo ng nangaunang tao. Nangauna. Matindi, Brother Kaka. So kapag pag-usapan natin yung mga naunang kasulatan, walang duda nauna yung Biblia. Hindi ako kukontra doon. Yes, bro. Hindi tayo kukontra doon. At may nauna pa sa Biblia, bro. Oo. Nauna yung Biblia. Nauna yung Biblia. At sinasabi nga na abay sa naunang kasulatan binabanggit ang Quran. Yung Biblia, nauna yan eh. Kaya alamin natin sa Biblia, Brother Kaka, kung saan matatagpuan ang Quran dyan. Dahil sinasabi ng maluwalhating Quran na siya raw ay binabanggit sa mga naunang kasulatan. Ay di alamin natin sa Biblia kung saan siya matatagpuan doon. Yes, tama. Dayan ay Ito kasulatan. po, sinasabi namin dahil hindi ito sinasabi ng mga pastor. Hindi sinasabi, Brother Kaka. Tayo lang, no? Ito, meron akong Biblia. Aha! Nakasulat ang New Testament. Ang unang New Testament, Unang di pa. ito ay nakasulat sa wikang Griego. Wikang Greek. Yes, Greek. Yes, tama, Greek. Greek.
Kaya babasahin ko siya sa Greek din. Next. Mapapasubo tayo dito ba? Dati bro, yung Bisaya bro. Grabe. Ngayon naman bro, Greek na. Oo, darating tayo dyan. Kita nyo, kayo Arabic, tapos ito naman Greek naman. Matindi, no? Matindi yan. Oo. Basahin ko naman sa Greek. Ganito po ang sinasabi. Matindi. Sa Griego ito. Sa Griego. Revelation 5, ang verse niya ay 1. Chapter 5, verse 1 ng Revelation. Greek, ganito po ang pagkasabi. Kay edon epe ten diksyan to kathemino epe to trono biblion. Yun. Akala mo kung Latin, no? Yes. Gegraminon Alam mo kung natin. esoten kay epesten. Parang esoten kay epesten. Okay. Sa Tartil kanyang ka- pinakamalapit na Tartil kahulugan. ka magbasa bro ng Greek, ha? Oh, medyo pinapraktisan ko na 'yan. Oh, pinapraktisan ko na ang hirap yata mas mahirap pa basahin ang Grego kaysa Arabic eh. Oo. Grabe, Kaya pinagpapraktisan natin dahil noon pa naman na pinag-aralan natin ba kaka. Hindi para ipakitang gila sa inyo kundi para maipaliwanag sa inyo ng tama. Kasi nagsasalita tayo ng mga bagay na Wala tayong batayan. walang batayan, iba 'yun. No? Iba yun. Pinag-aralan natin ito para higit nila maintindihan. Itong kahulugan niya sa English muna. Okay, sa English ganito. And I saw upon the right hand of the one sitting upon the throne a little book or a book, libro daw, having been written from inwardly and from behind. Oh, may karugtong mo pala ito. Having been sealed down to seals 7. May sinasabi siyang 7 seal. Okay. Puntahan natin yung wag tayong sa ating translation, baka mali yung translation natin. Yes, yes. Basahin natin yung kanyang Tagalog, Brother Akaka, no? Yes, bro. Apokalipsis 5, versikulo 1, ganito. Yan, buklatin, isa itong Bisaya, Brother Akaka. Mas malupit ka kasi magbasa ng Bisaya. Yan. Apocalypse bro, no? Okay, Apokalipsis 5:1. Apokalipto. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat. Brother Akaka, ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Ayan. Binabanggit po sa talata na meron daw aklat na nakita na hawak-hawak nung si Juan ay tumingala sa langit, nakita niya doon sa isang nakaupo sa trono na may hawak-hawak na aklat. At yung aklat daw na hawak niya, abay mantakin mo Brother Akaka, meron daw itong 7 tatak 7 tatak bro. sa loob at maging sa may likurang bahagi niya. Nakatatak, 7 tatak. Allahu Akbar. Ngayon, Ano yun bro? alamin natin yan. Basahin muna natin sa Bisaya. Okay. Bisaya daw, Brother Akaka? Yes, bro. Ikra. Og nakita ko sa toong kamot ni Adtong nangalingkod sa trono. Ang usa ka basahon na sinulatan sa sulod ug sa gawas Sulod. nga gitiman an sa 7 ka mga patik. Ito naman sa English, baka may nakikinig ng mga Amerikano. Ito. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book, libro, no? Written within and on the side, on the back side, sealed with 7 seals. Dito, Ang bro, aklat na yan, Brother Akaka, Yes, bro. merong 7. maging sabi sa napakalino din bro. 7 pa rin, no? 7 Hindi 8, ha? Yes. Mula raw dito sa loob niya, Patik. at dito sa may likuran niya, merong 7. Yes bro. Abay, hinanap ko ito, Brother Alkaka. Kung Sa saan lahat ito?
ng libro na gawa ng tao. Meron bang libro na merong 7 sa kanyang likod at maging sa kanyang harapan, sa loob, ay merong 7 silyo? Ang Biblia, walang ganun eh. Wala bro, no? Wala eh. Kasi yung Biblia bro, iba yung ano niya bro. Oo. Pero sa Quran meron, Brother Alkaka? Meron. Meron. Yung harap at saka yung likod, merong 7. Talaga ha? Oo. Ano yun? Okay, babasahin natin. Yes, Ito. Ito yung una. Meron siyang 7. Bibilangin natin kung ilan yan. Yes bro. Brother Alkaka, iisa-isahin natin ha. Yes. Simulan mo, Brother Alkaka, dito. Okay. Sige. Ikra. Bilangin ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم Yun ang una. Sige, pangalawa. الحمد لله رب العالمين Pangatlo. الرحمن الرحيم Pang-apat. مالك يوم الدين Panglima. إياك نعبد وإياك نستعين Pang-anim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Wait, na ba المغضوب na? Pang-anim pa lang yun Pang-pito ba? naman bro ito. Pang-pito na ba? Yes bro. Teka, baka mali ako, hindi sila maniwala sa Yes atin. bro, ito na yung pang-pito bro. Ito yung pang-pito. Okay. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sa bagay, pwede nyo i-check kung Pang-pito, meron bro. kayong Pang-pito. Quran. Yes. Pwede nyo i-check dyan. Sa simulang chapter po, yung unang chapter ng Quran po, 7 talata po yan. 7 talata. At ang likod niya, 7 pa rin ang kanyang talata. Masya Allah. Mantakin mo, Brother Alkaka, magbilang tayo. Yes, walang tayo. Simulan mo sa Bismillah. Ha? Yung Suratul Nas. Suratul Nas. Okay. Okay. Yes. Okay. Simulan natin sa Bismillah. Ilang aya yan? Sige. بسم الله الرحمن الرحيم Una na yun, di ba? Yes bro. Oh. قل أعوذ برب الناس Yun ang pangalawa. ملك الناس Pangatlo. إله Pang-apat. الناس Oh. من شر الوسواس الخناس Oh. الذي يوسوس في صدور الناس Pang-pito. من الجنة والناس. Pito pa rin. Napaka-lino, brother. Harap at Yes, maging sa likod. Si Juan, sabi ni Juan, ha? Sabi ni Juan, nung ako'y tumingala sa langit, nakita ko sa kanya na nakaupo sa trono, sabi niya, meron siyang hawak na aklat na may 7 silyo 7 silyo. sa loob at maging Sa sa likuran. Kitang-kita ni Juan, no? Ngayon, wala kang ibang aklat na makita sa mundo, Brother Alkaka, na may Kundi ang 7. Quran, bro. Yes! Mula sa simula, 7 aya. Katapusan niya, 7 pa rin. 7 pa rin. Yes. Kaya yung nakita ni Juan sa Apokalipsis, yun yung Quran. Kaya sabi ng maluwalhating Quran, ako, binabanggit ako sa mga naunang kasulatan. Ayun, sa Biblia. Binabanggit siya. Ano yung 7 na yun na sinasabi? Maging ang maluwalhating Quran, Brother Alkaka, ay nagbigay siya ng confirmation. Yes, bro. Kasi ang tawag naman dyan, Brother Alkaka, yung Al-Matan. Saba al-Masani, bro. Oh. At sinabi niya yan. Ang Quran mismo nagsabi. Ganito ang sinasabi sa chapter 17 po yan ng Quran. At ang 17, no? At ang aya ay nasa tingnan natin sa ating Kudigo Penal. Okay. Yes, bro. 1587. 1587. 1587 po yan. Ganito ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At tunay nga
na aming ipinagkaloob sa iyo Mm. ang 7 almasani, 7. ang 7 talata Ala. na laging inuulit, Ayan. dinadalit, alalaong baga, ang Sura Al-Fatiha, pambungad na kabanata at ang dakilang Quran. Kayo nakita ni Juan sa langit na nakita niya na Tumingala siya, bro. Tumingala. nung tumingala siya sa langit, nakita niya may nakaupo sa trono, may hawak-hawak na aklat, may 7 silyo. Oh, Ito na yung patik. Ito pala yung Quran pala, brother Kaka. Kaya kami po ay naniniwala na ang maluwalhating Quran ay binabanggit po sa mga naunang kasulatan dahil binanggit ng Quran. At yun, kinonfirm ng Biblia. Kaya po walang rason ang sino mang Kristiyano na hindi maniniwala sa Quran. Wala siyang rason, brother Kaka. Oo. Maliwanag eh. At yan po ang aming inialok sa inyo na maging sandigan ng inyong pananampalataya ang maluwalhating Quran. Sinisigurado po namin na ang librong ito ay mapagkakatiwalaan, na pwede niyong gamitin na sandigan ng inyong pananampalataya para kayo ay maligtas, mapagkakatiwalaan. Wala po siyang pagkakamali. Sa chapter 18, ang aya ay 1, ganito po ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Yan, ganito po ako magbabasa sa pinakamalapit na kahulugan. Last part ko na ito, Brother Ramamento Dim. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na siyang nagpapanaog ng aklat o Quran sa kanyang alipin, at siya ay hindi naglagay dito ng anumang kamalian. Kaya po sabi namin sa inyo ay natitiyak namin na ang Quran ay mapagkakatiwalaan sapagkat siya po ay walang kamalian at hindi nyo po mapagdududahan, no? Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. This is the book whereof there is no doubt, a guidance for the righteous. Kaya po yan ang aming inialok sa inyo. Nawa po tanggapin ninyo. At the end of the day, ang makikinabang po niyan ay kayo din. Kayo rin, bro. Hindi tayo, bro. Yes. Sapagkat ang masasandalan ninyong aklat ay aaklat na walang pagkakamali. Hindi mapagdududahan. Unlike po sa Biblia na kung saan ako po nanggaling na sa Biblia, ang Biblia po ay tadtad ng kamalian. Ito po ay napakaraming bersyon at napakaraming revision. Sipin nyo lang po, yung salita ng Diyos i-revise. Ano ang mangyayari, Brother Alkaka, kapag i-revise mo ang salita ng Diyos? Mawawala mga tao. Merong Magkakasala ka, bro. Revised Standard Version, Yes. New International Version, meron pang New Revised Standard Version, King James. meron pang King James Version, meron pa ngayong New King James Version. Napakaraming version, bro. Kung naging scholar lang ako ng Biblia, gagawa ako ng Khalid Standard Version of the Bible. Oo. Pwede yung ganun, bro, no? Kapag ka-scholar ako, pwede yun. Oo. Pero hindi na kalina. Pero ngayon, ang tanong is, paniniwalaan nyo ba yung mga aklat na sinasabi salita ng Diyos pero revised na siya? Hindi na po original yun. Kaya nga po, ang Biblia ngayon ay walang original na existing po na manuscript ng Biblia. Ang nananatili po ngayon ay yung ancient manuscript. Matandang kopya. Lumang kopya ng Quran. Meron yan. Ng Biblia. Meron yan. Yung lumang kopya. Pero yung original na kopya ng Biblia, wala na po. Ngayon, kung merong pagkakamali ang lumang kopya, siyempre pupunta ka sa original. Original. Wala na yung original. Kaya ang gagawin mo na lang, i-revise mo na lang Revise mo na. para matanggal yung mali. Pero nandoon pa rin yung pagkakamali sapagkat
hindi mo na maibabalik yun, mababalikan yung original sapagkat wala na yung original. And then, wala rin nakamemorize ng buong Biblia. Unlike po sa maluwalhating Quran, maliban sa ito'y intact pa yung kanyang original na mga manuscript, memoryado pa ng buong. Simula sa kapanahunan ng propeta Yung- hanggang ngayon, bro. Yung memoryado ko na Al-Fatiha, pareho din doon sa Al-Fatiha na memoryado ni Al-Kaka at kay Mamita din. Pareho kami ng Al-Fatiha. Kaya kahit isa sa amin mamatay, Fatiha. yung Al-Fatiha, Pare-parehas. nandyan pa rin. Sample lang yung Father Al-Kaka. Ni isang letra walang nawala. Pero, kailangan muna tayong mawala pansamantala Yes, bro. dahil wala lang tayong oras. No? Ako na magpapaaram para sa inyo. No? Maraming salamat kay Brother Akaka, kay Brother Utiz, kay Brother Mametadem. At ako po, humihingi ng paumanhin kung sakaling meron po akong nasabi na hindi po kaaya-aya sa inyong pandinig, humihingi po ako ng paumanhin sa lahat po ng nasabi ko na hindi po maganda sa inyong pandinig. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming palantunan at hanggang sa muli pong pagtatanghal ng ating programa. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan